na natanggap ko. Unang-una po sa lahat, Doc, pwede ba natin pag-usapan? Ano ba ang diabetes? Yan, ang sakit na diabetes ay siyempre yung mataas ang asukal sa dugo na ito ay nagiging pangkaraniwan. Kumbaga, pagkatatanungin mo yung 10 tao, siguro 7 or 8 ang may ganitong problema na nagsisimula ng tumaas ang kanilang blood sugar. Kaya lang sa data ng ating Department of Health at ng mga health authorities sa buong mundo, halos kalahati ng mga may sakit na diabetes, hindi nila alam na meron silang sakit na ganito. Kaya Totoo dapat yan, Doc. talaga mag-create tayo ng awareness, Totoo yan. yung pagpapacheck ng blood sugar, napaka-importante po nito para malaman natin kung candidate na ba kayo or talagang mataas na, hindi lang pinapasin. Kasi yung mga sintomas na nararamdaman, maaring maipagkaila mo na ibang sakit. Iisipin mo ibang sakit, pero yun pala Oo. diabetes na. Totoo yan, Doc. As a matter of fact, para lang sa kaalaman ng lahat, ako po ay isang diabetic. Type 2 since 2011 po. So ilang taon na po akong diabetic. Sweet. Nga. Pero nakilala ko po si Doc at nakapagpatulong po siya para makontrol ko po ang aking diabetes. Speaking of which, Doc, di ba ang diabetes may dalawang klase? Pag-usapan natin yun. Ano yung dalawang klaseng diabetes yan, Doc? Type 1 and type 2 diabetes. Ang type Apo. 1, ito yung namamana, ito yung inborn na pagkapanganak Oo. mo, yung pancreas mismo hindi nagpo-produce ng insulin. Kasi ganito yon. Ang pag kumain tayo, 'di ba, nako-convert siya into sugar. Yung Tama. sugar na Oo. yon, kailangan yun ng ating katawan. Opo. So, kailangan yung sugar para magamit ng ating katawan, papasok siya sa ating mga cells. Yung pagpasok niya sa ating mga cells, mangangailangan ng insulin. So yung Okay. insulin, ba, kumain ka, magre-release ang katawan ng insulin. May mga hormones diyan eh kasi sa pancreas natin may alpha, beta, delta cells. May mga nire-release siya na iba-ibang mga hormones na nagsisignal para pababain yung sugar or Mm-mm. pataasin yung sugar. May mga ganong cases eh. May mga hormones. So sa type 1, walang insulin na napoproduce. So dito, kailangan mo talaga na mag-inject ng insulin for life. Yun, yung Ah. type 2 naman, yung isang klase, ito na yung sa lifestyle na dahil sa sobrang taas lagi na ng sugar dahil ang diet hindi makontrol o kaya may mga factor, let's say, yung sobrang taas ng stress level. Kasi yung iba nagtataka, bakit ako, Dok, hindi ako mahilig kumain ng matamis, ng cake, ng kung ano man. Bakit tumataas Mm-mm. ang sugar? Isang factor yung stress. Pag Ah. mataas ang stress level, mataas ang cortisol hormones, may effect din siya sa ating blood sugar. Nakakataas siya ng sugar. Kaya nga, ang sinasabi ko ba, sa mga pasyente ko, hindi ako masyadong nagbabawal ng pagkain. Mm-mm. Kasi yung Mm-mm. pagbabawal ng pagkain, nakaka-stress yun. Ah. Di ba? Tama, Ito, tama. paborito mo yung lechon. Paborito mo Opo. yung sa may diabetes, leche flan, buko pandan, yung mga matatamis, ice cream. Ah. Ngayon, dahil sa may diabetes ka or alam mong tumataas ang sugar, binigyan ka ng warning ng doktor na mag-ingat, ang tendency, talagang kinokontrol mo. Minsan, halimbawa, nasa isang handaan ka, sabi ko nga, nandun ka sa isang sulok, nguto-nguto, Mm. parang naglalaway ka kasi gusto mong kumain, hindi ka makakain kasi binawal ng iyong doktor. Doktor. Oo. Pero pansinin nyo, hindi ka kumain, pero ang sugar nyo mataas pa rin. Oo, tama yan. Kasi, na-stress ka. Di Oo. ba? Pag na-stress ka, yung cortisol hormones mo nagpapatas ng sugar. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay diabetic, walang bawal. Kainin mo kung anong gusto mo, pero dapat meron kang control kasi kumain ka at hindi, tataas ang sugar mo eh.
Di ba? Hindi ka Mm, kumain mm, dahil na-stress ka, tataas ang sugar mo. Kumain ka, tataas din ang sugar. Pareho lang. So mm. ang sinasabi ko, di kumain ka, basta alam mo lang kung hanggang saan lang yung dapat. May control ka dapat. Oo. Just to Alam mo, satisfy Doc, yung panglasa. tama, Doc. Alam mo, it makes sense na for me, para sa akin po. Kasi po, naging type 2 ako noong 2011 na hindi ko alam. Kasi hindi naman po ako diabetic. Di ba, pag type 2, acquired. Ibig sabihin sa lifestyle ng isang tao, Lifestyle. kaya ka naging diabetic. Kasi po, ang nangyari sa akin noon, mahilig akong kumain ng madami, ng kanin, ng ulam. Wala akong pakialam sa pag-inom ng alak, nagyoyosi pa po ako. Trabaho ko po, nagtatrabaho ako noon sa events. So yung 3 araw na walang tulog, yung pag-iisip, yung pagkikilos, yung stress na yon. Kasi napansin ko, yung level ng pagkain ko, yung dami ng pagkain ko, hindi naman ako nagiging diabetic doon kasi kumikilos naman ako. Nung nagtrabaho na ako doon sa isang stressful na job, doon po lumabas yung simptomas. Mas share ko po yung simptomas ko, Doc. Pero kayo po, ano ba yung mga simptomas na magdudulot na sa malalaman mo na diabetic ka na pala? Ano po yung mga yun usual? Lagi kang nagugutom. Nagkikrave ka sa pagkain. Number one, opo. Laging nauuhaw. Ay, oo, totoo yan. Doc, lagi akong lagi kang parang natutuyo yung labi mo tsaka yung lalamunan. Merong iba na yung pumapayat na unknown yung Walang, reason. May mga ganon. walang dahilan. Walang dahilan. Oo. Merong iba tumataba naman. Ah, Opo. nanlalabo yung mata. Opo. Yan, isa yan sa mga binabantayan. Yung mga numbness na nararamdaman. Ah, Yung ah, ihi ng ihi. opo, May opo. kaya Totoo ihi yan. ng ihi. Diba? Yan yung Every 30 minutes. mga Oo. common symptoms. Ihi ng ihi. Ah, merong iba na yung bang yung pagka yung mga cravings nila talagang nandun yung madaling mapagod. Ay, opo, totoo yan. Yung, Isa yung yan. masandal ka lang tulog na o yung parang ganun. Basta hinihingal ka na. Dati kaya mong umakyat ng 2 palapag. May Ngayon, isang dalawang common na lang. mapapansin Di nyo ba? pagkatapos kumain antok na antok. Ay, opo, totoo yun. Totoo yun, Dok. Yan mga common. Pero kahit na nasa iyo yung mga sintomas na yan, kailangan pa rin ma-check talaga. Kasi hindi, para masabi Opo. na ikaw ay isang diabetiko, kailangan i-check talaga yung sugar. So pagka ang sugar mo, halimbawa, ang fasting sugar mo is more than 126. Opo. Yan, pataas, 126 pataas. Na Mm. tinest mo, let's say, magkasunod na araw, ganun talaga. So, considered siya na diabetic. Kung ikaw naman ay yung nakakain na sa random, mga 200 pagkatas kumain. Opo. Opo. Yan, sign yan ng diabetes. So, kailangan para masabing diabetic ka, i-check talaga yung sugar. Kaya hindi po pwedeng pakiramdaman. Kaya ako, dun sa mga nagsasabi na gumanda yung pakiramdam ko, may ininom akong ganito, alam nyo, hindi ako naniniwala ka kasi ang sa akin pagdating sa diabetes, i-check niyo yung sugar. Pag Opo, talagang totoo nakita yan. natin na nag-normal, yan, masasabi natin yung isang iniinom mo ay effective. Hindi kasi Opo. bastahan yung maganda yung pakiramdam kasi madami yung maganda ang pakiramdam, mataas yung kanilang sugar. Mataas pa rin pag nag-check sila, no, Doc? Bigla ng mga okay naman ako. Ba't parang mataas pa rin ang sugar ko, di ba? May mga gano'n na mga cases. Kaya yun yung dapat na pag-ingatan, yun yung mga dapat na nabantayan. Pero ang importante nga, mag-check talaga ng sugar para Mm-mm. malaman kung ikaw ay diabetic na or tumataas ng bagay ang sugar. Merong iba ganito, hindi ganun kataas ang sugar na hindi pa masabing diabetic. So nandun sila sa stage na tinatawag na pre-diabetes. Mas Pre-diabetes. mas Oo. delikado ang pre-diabetes. Ito yung mataas ang sugar ng bahagya na matagal na hindi nyo pinapababa, mas prone dun sa mga komplikasyon. Halimbawa, magugulat kayo, nagko-collapse na yung kidney. Opo. Ay, Mataas na pala yung oo. creatinine, pero ang sugar ay ah,
hindi pa ganun kataas. So pagka ganun, hindi pa yan binibigyan ng gamot. Yun ang Ah, delikado na mm, nagsisimula, ano ba, yung komplikasyon, madami yung katarata and glaucoma. mm, Ang mm. sugar nila ay borderline pero nag-i-start na yung komplikasyon. Mas Hmm. matindi yung ganon kaysa yung nakita ka agad na mataas talaga yung sugar. Kasi may Alam mo, mga pagkakataon na yung iba, pag na-check yung sugar, ayaw ka agad uminom ng gamot kasi ang iniisip, ah, maintenance, maintenance, gastos. Oo. yung lifetime, hindi po ganun eh. Kasi pag Opo, pinabayaan, delikado po sa komplikasyon. Pwedeng magkaroon ng komplikasyon, lalo na yung sa tama. kidney, yung pamamanhid ng kamay at paa, neuropathy, sa mata, pagka nasugatan, yan yung mga Ay, komplikasyon eh. oo. Pag nasugatan, matagal gumaling, pwedeng Oo. mauwi sa gangrene. At pagka ikaw ay diabetic na, importante na check lagi yung paa. Yung Opo. may mga cases ako na nakatsinelas, hindi niya alam may sugat na pala yung paa niya kasi sa tsinelas may nakadikit na thumbtacks. Ay, Maliit lang oo. na sugat pero umabot dun sa gusto ng putulin ng kanyang doktor. Ay, Na ayaw natin makarating doon. na yun naman, ang good news dahil dun sa essential din natin, Opo. na-control yung sugar, nag-normal, gumaling. Kasi yun, isang sintomas din, yung ihi kayo ng ihi, tapos pansin niyo yung ihi Mm. mo, baka nilalanggam, Ay, opo. or may unusual na amoy, or sobrang dilaw. That's mga sign po yan na maaring mataas yung sugar. Kaya kung takot man kayo sa tusok, sa pag-check ng sugar, takot kayo sa karayom, pwedeng sa ihi lang eh. Opo. Totoo At yan po. ma-check sa ihi kung medyo may sugar na sa iyong ihi. Pagka ganon, suspected ka na diabetic, at the same time, babantayan na yung kidney function. Opo. Nag-umpisa po ako, Dok, sa uhaw talaga. Yung madalas ako mauhaw, tapos sumunod yung pagod. Nung napansin ko na pag ako umiihi, nagkakaroon ng may mga langgam na maliliit na umiikot doon sa inodoro. Doon, sabi ko, ala, parang mataas na atang sugar ko. Eh baka Pag, uulan lang kaya lumalabas yung mga langgam. pag malalaki yun, pag maliliit usually nakikita ko, Dok. Pero tama kayo. Pero Dok, pag ganun, pag meron ka ng simptomas na nakikita, anong una mong dapat, Dok? Magpa-check talaga ng sugar, mag-fasting. Pero Para sinugado, oh, wag no? wag matakot kasi wag tayong masama dun sa statistics na more than half or almost half na mga Mm-mm. diabetics ang hindi nila alam. Opo, Kaya totoo yun. maging habit, halimbawa, tuwing birthday nyo man lang, kung ikaw ay, I recommend kung ang age mo 40 to 50, yung bang kada birthday mo, magpa-general check-up ka, magpa-blood chem. Kung Maging habit, nakakabili no? ka ng kung anong mga regalo para sa sarili mo, isama mo sa regalo yung general check-up, yung general Opo. laboratory para makita natin ano yung posible na mga sakit. Ngayon, pagdating Opo. ng malapit ka na mag-senior, tapos nakita na talagang ayun na, doon nakita medyo tumataas ang sugar, cholesterol. Yun na yung babantayan mo na pwedeng i-monitor every 6 months or every 3 months. Depende kung gaano ka kalala para maingatan talaga natin. Kasi wag tayo ang iniisip kasi ayaw magmi-maintain. Kaya ayaw Mm. magpa-check up kasi ayaw malaman kung anong sakit na pwede. Wag kung ganon. Kasi mas maganda na mo monitor para mabantayan natin ano yung mga posibleng sakit na meron Tama. kayo para maiwasan natin. It's more on prevention. Kaya nga, yan din Tama. lagi kong dinidiscuss dun sa aking radio program, yung information dissemination na kailangan na inform tayo ano yung mga sintomas, huwag tayo matakot, ano yung mga tanong na pwede nyong itanong sa inyong mga doctors Opo. para ma-manage Oo. talaga natin kung ano man yung mga sakit na posibleng meron kayo. Masingit ko lang, Dok. Importante talaga na patingin natin din yung buong katawan natin, lalo na sa paa. Kasi pag naging diabetic ka, yung binanggit nga ni Doc na nagnanumb.
yung parte ng katawan natin, unang-unang nagda-numb yung paa. Pag nag-numb siya, hindi mo nararamdaman kung ano yung tinatapakan mo, ano yung kumakagat or anything na magdudulot ng sugat. So yun ang lagi niyong titignan pag kayo naging diabetic. Ngayon, Doc, tanong lang po, anong mga klasing examination or yung pag-exam sa atin ang kailangan para ma-detect kung pre-diabetic ka na or diabetic ka na? Yung FBS talaga, fasting blood sugar, Opo, yun ang ginagawa ko yun. pangkaraniwan. Pero mas maganda ito, yung HbA1c. Yung 3 months na blood sugar mo Yun, para yun oo. yung average blood sugar mo in 2 to 3 months, ipa-check nyo din ang HbA1c kasi may pagkakataon normal yung fasting blood sugar pero Mm-mm. yung HbA1c more than 6, medyo mataas. More than 6, opo. Ang normal, Doc, anong normal? It should be 6 pababa. Although depende din sa calibration ng mga laboratory pero basically nagre-range sa 5.9 to 6. Mm-mm. So, So, pag more than that, ibig sabihin, may mga, for the past months, for the past 3 months, mataas yung sugar mo. Yun yung masasabi natin na nandun yung pre-diabetes opo, stage na medyo mataas ang sugar na hindi nababantayan. So, isa yon sa dapat na ipatest. Medyo mahal nga lang yung test opo. na gano'n. Pero, yung mga may health insurance na Yes. kasama yan, i-avail nyo po yung Opo. mga ganyang test. Saka Doc, yung sa sige, ihi, Doc. bantayan natin yung sa ihi kasi sa ihi naman, doon natin makikita yung kidney function kasi isang komplikasyon ng sakit na diabetes yung kidney failure. So, Opo. pinakasimpleng paraan, bantayan nyo yung urinalysis lang, makikita mo kung medyo tumataas ang yung sugar dun sa kung may presence Mm. ng sugar sa ihi, ibig sabihin nagpi-fail, nagkakaroon na ng problema ang kidney kaya dapat nang bantayan. Opo. Ako po yearly nag-H1 um, HbA1c po para lang ma-monitor ko kung consistent po yung pagda-diet ko, pag-iinom ng gamot or yung mga medical mga maintenance ko po kung gumagana din siya o kailangan palitan na. Ngayon, Doc, masingit ko lang uli isa pa ha. 'Di ba maliban dun sa type 1 at type 2, 'di ba minsan ang mga buntis nagiging diabetic din? Yes, pero meron din tinatawag na gestational diabetes. Oo, So oo. yung mga buntis, nagkakaroon yun during that time na buntis sila. Pero Buntis lang, oo. sa mga pag-aaral, yung mga bata na pinanganak na ang nanay merong gestational diabetes, malaki yung chance nila na magkaroon sila later on in their life ng type 2 diabetes. Talaga? Ganun pala yun. So may mga ganong study na Ah, kung ang nanay mo nagkaroon gestational diabetes, candidate ka sa type 2 diabetes later on. so, sa mga buntis dyan na may gestational diabetes, kailangan i-monitor na rin nila yung anak nila, di ba? Kasi, Routine na ngayon kasi yan oo, sa buntis na pag pumunta sa OB, bukod dun sa HEPA test, may opo, require na rin yung sugar test na ah, merong china-challenge yung opo, sugar opo. ng mga buntis para malaman kung ikaw ba ay ah, diabetic o hindi. So yun, magpa-fasting ka, tapos Mm-mm. kukunan ka ng dugo, tapos paiinumin ka ng matamis na orange juice. Tapos after sometimes kukunan ka uli ng dugo, titingnan kung ano yung reaction ng katawan kung tumataas ba yung sugar. Ngayon, Doc, related sa mga ating mga kaibigan na buntis or magiging buntis, yung ating essential, di ba? Pwede nilang inumin? Hindi naman po Pwede. ba ito ano? Oh, yun. Magandang balita yun. Pwede Mas nakaka... sa buntis, no? Oo. Although in general, pag pinag-usapan kasi ang supplement, syempre, ang ang FDA, ang Department of Health, ang laging rules Oo. dyan is under doctor supervision. Opo. Na karamihan ng mga supplement hindi dapat inumin ng buntis. Although ang buntis, ang pangkaraniwan lang binibigay na supplement or vitamins, folic acid and iron. Pero Para sa kung medyo baby. tumataas na ang sugar,
Mm. malaking tulong ang essential tea. Subok na natin yan. Oo. Ah, wala siyang side effect, walang kumbaga komplikasyon sa buntis. Okay, okay po siyang ipainom. Magandang balita 'yan kasi karamihan sa ating mga nagkakaroon ng gestational diabetes, parang hirap na sila mag-diet kasi nga para hindi na tumaas ang sugar tapos at the same time nagdadalang tao sila so iniisip din nila yung anak nila. Buti na lang may essential D 'no, Doc, para makatulong din sa kanila nagkaroon ng peace of mind na, kaya kong ayusin yung diet ko at the same time sure ako na ang sugar ko magsi-stable or magiging So, maayos. wag lang isipin na kakain ako ng madami, may Ay, essential oo, wag. naman. Ganon. Kundi, ang sa akin is, yung tamang diet, yung tamang Oo, pagkain na kailangan ng buntis. Siyempre, more on iron, more on B-complex, yung folic acid, yun ang kailangan. Tapos, oo. malaking tulong yung essential. Wag maging isipan na, yan, okay lang ako dumami ng kain, iinom lang Kasi ako pag umiinom din dumami naman ako. ako. Yan. Hindi po dapat gano'n. Ano? Kasi ang Opo. tendency pagka gano'n, naparami ka ng kain, lalaki namang bigla yung baby, mahirapan ka namang manganak. Totoo yan, Doc. So, may be mindful pa rin po tayo sa ating kinakain kahit na uminom tayo ng essential tea. Ngayon, Doc, balik tayo dun sa usapang kanina. Di ba pinag-usapan natin na paano mo malalaman, ano yung mga test para malaman mo kung pre-diabetic at diabetic ka. Sabihin natin nalaman mo na pre-diabetic ka, anong anong dapat mong gawin? Kasi ako, Doc, nung nalaman kong diabetic ako, hininto ko ang pag-iossi. Hindi na ako uminom ng gamot. Inontian ko ang pagkain ng kanin. Pero mataas pa rin ang sugar ko. Ano ba Mas dapat ang maganda kung wala nang inom. Oo, oo, totoo yun, Kasi Doc. maaaring hindi ka nga nag-yossi, pero yung iba dyan, pasimple, Dok, pwede bang uminom kahit hard, kahit... Alam nyo, basta mayroong ganyang mga sakit na, um, ang alcohol, wala talaga. Ang Mm. tobacco, ang sigarilyo, wala talaga. Tanggalin nyo yan sa inyong sistema. Tapos, kailangan mong magbawas ng timbang. So, sa pagbabawas ng timbang, magda-diet ka, hindi pwedeng nagmamadali. Opo. Dahan-dahan. Kasi pag nagmadali ka sa pagpapapayat, pwedeng tumaas naman yung creatinine. Ay, oo, Doc. Kaya yung mga, halimbawa, nagki-keto diet, intermittent fasting, ingat po Opo. kayo sa ganyan kasi Mm. pwede pong tumaas ang inyong creatinine. Wala nga kayong diabetes, magda-dialysis naman kayo. Ganon Ay, yung oo. nangyayari. Mas Kaya mahirap yun. ang dapat na gawin, ang carbs, kontrolin natin, may mga healthy Oo. carbs na pwede. Halimbawa, instead na yung iba, instead na white rice, nagba-brown rice. Isa yon Opo. sa mga ginagawa. Instead na tinapay ang merienda, nilagang saging or kamote na lang. So, Opo. may Opo. mga healthy alternatives na pwede. Ano? Pero speaking of rice, yung iba para maging healthy, they tend to eat brown rice. Pero ito sa brown rice, sa gabi wag kayong kakain ng brown rice. Ay, bakit, Doc? Mahirap i-digest ang brown rice, matagal. Ah, So pag sa opo. gabi mo siya kinain, sa gabi instead na makatulog ka, hindi ka makakatulog kasi nagwo-work yung inyong digestive system. So kung gusto mong mag-rice sa may diabetes, white rice ang re-recommend ko sa gabi. Pero Opo. dapat control pa rin yung dami. Although mas maganda, wag ka nang mag-rice. Pwedeng ganun. Oo. Konti. Kasi yung iba ganito, hindi nag-rice pero tinapay. Kaya lang, mas madaming tinapay. Ganun din yun, Doc. Mas mabuti pang nagkanin kayo kaysa magtinapay. Ang point kasi ni Doc doon, mga kasama, is that yung rice at yung bread, carbohydrates pa rin yun. Pareho siyang carb. Nagko-convert siya to sugar. Regardless ko anong klase yung kinakain mo, pag carbo yan, nagiging sugar yan. Yun yung sinasabi ni Doc sa At atin. saka, yun nga, yung white rice and brown rice, healthy Mm. ang brown rice. Pero sa gabi, wag kasi pahirapan ka namang matulog Dahil sa yan, digestion. dahil sa Ah. digestion. So, Magkakaroon ka ba, parang
magkakaroon ka ba ng GERD or yung parang ang tawag mo dun, yung reaction na aangat yung pagkain sa'yo Yun sa naman lalamunan? pagka sobrang busog ka at as much as possible sa gabi, konti lang yung Mm. kakainin nyo. Konti Huwag lang nang po talaga. madami. Kasi ang gawin sa umaga, dun madami kain. Sa tanghali, yan, medyo bawas. Sa gabi, konti na lang. Lalo na kung Mm. sa gabi, matutulog lang kayo. Kung hindi naman pang gabi yung trabaho nyo, matutulog lang kayo sa gabi. Huwag kayong kakain ng madami sa gabi. Kasi ang gagawin nyo naman, maghihila lang kayo ng kumot. So, hindi kayo masyadong Opo. mapapagod. Kaya ang kain dapat, konti lang. At as much as possible, 2 hours before bedtime yung last meal. Huwag Opo. yung pagkakain, matutulog. Huwag ka agad matulog. Kasi yun yung nagiging daan na nagkakaroon ng mga digestive problem like GERD. Opo, opo. Pagkakain, higa kaagad, kailangan lakad ng konti like exercise, konting lakad para makatulong sa ating digestion. So totoo talaga yung kasabihan nung kabataan natin na at breakfast, eat like a king. At lunch, eat like a prince. At dinner, eat like a pauper. So parang sa umpisa, damihan mo yung pagkain mo sa umaga, pagtanghali, konti na lang, pagdating sa gabi, as much as possible, sobrang tama lang po na huwag kang magutom sa gabing yon. Totoo At naman saka, po, Dok, di ba? huwag nating kalimutan yung pag-inom ng tubig. Isa pa Opo. ganito, madami sa mga merong maintenance, yung kanilang gamot pampababa ng kolesterol, Mm-mm. ng high blood, ang side effect niya nakakataas ng sugar. Talaga? Kaya pansin mo, yung iba, ah, nagsisimula sa maintenance sa cholesterol and BP, tatapos Opo. sila, bakit tumataas ang sugar? Yun, may isang factor kasi doon. Pagka nag-high blood, pinapabawasan yung alat, yung asin. Opo, Kasi opo, totoo yan. nakaka-high blood daw yung asin. Kaya lang, pag binawasan nyo yung asin, nakakaapekto yan dun sa beta cell ng ating pancreas para magkaroon ng insulin resistance. Ah, So it could lead kaya, to diabetes. kaya sinasabi niya Insulin magkapatid yung resistance. dalawa. Kaya talagang magkaugnay. Mauna yung isa, it's either hypertension, magkakaroon ka ng diabetes, or may diabetes ka na, doon papasok. Dahil sa Yung kakulangan ng hypertension. nutrients, kakulangan ng Opo, vitamin C, nagkakaroon ng cardiovascular problem. Kasi ganito, ang ating mga ugat kailangan ng vitamin C para opo, mag-produce ng collagen para hindi magkaroon ng pagbabara, hindi tumaas ang kolesterol. Ngayon, pag opo. mataas ang sugar mo, pinipigilan ng sugar yung absorption ng vitamin C sa ating mga cells. Ah, pag masyadong madaming sugar sa Kaya katawan, ang no? tendency, may diabetes ka, later on, magkakaroon ka ng cardiovascular problem kasi nga, mahina yung ugat dahil kulang sa collagen dahil hindi naka-absorb ng vitamin C. So may Mm-mm. cycle siya. Ah, so ganun pala nangyayari. Sorry. Ganun pala nangyayari, Doc, pag hindi nako-convert yung sugar to energy, pag hindi na ng insulin. Kaya So, importante yon na balance kasi opo. ah, yung enzyme nandun, yung mga hormones, ang isang importante dyan, nguyain nyo yung pagkain nyo. Huwag kayong Mm-mm, mm-mm. magdadali kasi pag hindi nyo inunguya, may epekto yan sa ating metabolism. Kasi pag hinuya natin, it signals the pancreas to produce enzymes, to Mm-mm. prepare the system, yung mga enzymes na kailangan, yung alpha, beta, delta cells ng pancreas nagiging active para ma-manage na maganda yung blood sugar. Mm-mm. Makapag-produce ng insulin na maganda na makakatulong para mabalanse talaga natin yung blood sugar. So talagang importante din na alam natin yung kilos ng ating katawan, hindi lang sa labas pati sa loob, para naiintindihan natin kung ano nangyayari sa ating kalusugan. Ayun, Doc, sabihin natin na andun ka na sa stage ng pre-diabetic or diabetic ka na talaga. Ang pinakamadali kasi nating makontrol ay yung pagkain na kinakain natin.
Ano bang magandang pagkain sa isang diabetic para hindi mag-spike ang sugar niya o ma-maintain niya ang magandang sugar, Dok? Sabi ko kanina, ako hindi nagbabawal. You can eat whatever you want, pero alam mo yung control. Ngayon, mayroong mga nutrients na kailangan ng Yun, oo. pancreas para maiwasan natin yung insulin resistance leading to diabetes. Kasi Opo. ganito, sa mga pag-aaral, bawat sakit, merong nutrient deficiency yan. Opo. Halimbawa, pag kulang ka sa calcium, anong sakit mo? Di ba? You can Ah, have osteoporosis. osteoporosis. Oo, yung Pag sa kulang buto, ka sa iron, kulang ka sa B9, B12, you sa could have dugo. anemia. Opo. So pagka diabetes, sa mga pag-aaral, kulang ka ng mga minerals, chromium, Ah, magnesium, vanadium, manganese, zinc. Yan yung mga mm-mm, basic. Plus yung iba pang mga nutrients like vitamin C. Pag cardiovascular problem, kailangan mo vitamin C, mm-mm. lysine, proline, beta-carotene para ang ugat mo matibay. So dapat na ibibigay sa ating katawan yung mga nutrients na yun mula sa pagkain. So sa diabetes, ang nire-require ko lang at least araw-araw kakain ka ng isang serving ng talbos. Talbos ng kamote. Talbos ng kamote pwede. Ang pinakamaganda sa talbos ng kamote kasi yung sa talbos ng Oo. kamote, they have 17 Ah, essential talaga? minerals na pwedeng mapakinabangan. Lima, Oo. anim doon kailangan to prevent diabetes. Alam, ang Although, hirap-hirap makahanap niyan, Dok, sa palengke ng talbos ng kamote. hindi lang talbos ng kamote, you can eat kangkong. Merong sa isang fast Oo. food may kangkong pero sobrang mahal. Dati 30, ngayon 75 na. Yung sa isang Oo. fast food. O, Alam na alam ni Doc. bumili na lang kayo sa palengke nung kangkong, tapos ilaga nyo lang. Mm-mm. Yun, ganun lang kasimple. Basta sa isang araw, huwag kayong mawawalan ng gulay, ng talbos. Madaming talbos eh. Pako, talbos ng Oo. kalabasa. Ang dami na pwede ako. Kahit nasa penthouse ako, may tanim ako sa terrace, may kalabasa akong natatalbosan, namumulaklak. Na May madaling talbos, kunin. Oo, may talbos ng sili. Oho. Madaming pwede. O kaya kahit yung gabi. Di ba? Opo. Dun sa mga Bicolano, yung gabi, ah, kahit sinampalukan lang yon. Yung Mm-mm. masarap na yon, yung pinakang talbos ng gabi. Yung ginagawang like, pwede pong ganon. So basta wag lang mawala sa isang araw yung talbos. Kailangan natin yon to prevent yung sakit na diabetes. Oo. So, di ba, naisip natin na ang dami nating dapat kainin para ma-prevent or mapababa natin yung ating blood sugar. Buti na lang, Doc, meron tayong essential tsaka essential C. Kasi nandun na lahat ng kailangan natin, di ba, Pero Doc? wag namang maging isip natin na okay lang ako Doon ka kumain ng aasa. dami Oo. kasi talagang tulong-tulong. Kung gusto mo maging healthy ka, Tama. mag-control ka sa pagkain, isipin mo lagi ah yung mga gulay, talbos, Oho. hindi naman bawal yung karne. Actually, kailangan Oo. kumain ng karne kasi sa akin hindi rin healthy yung pagiging vegetarian. Ayan, take note ha, hindi po healthy ang isang vegetarian. Oho. Kasi Kasi kailangan pa rin ng katawan mo yung nutrients na may makukuha mo isang sa meat. nutrient na hindi na ibibigay, hindi nakukuha sa mga gulay na pagka nagkulang ka, ang epekto sa katawan, anxiety, depression, parang may konting tornilyo na lumuwag. Talaga? Ano yun, Doc? Anong nutrient yun? Para Vitamin malaman. B12. B12. Nasa karne lang yon. Although nasa mga plant sources, halimbawa, yung iba na nagbe-vegetarian, iinom ng spirulina, ng Oo. barley, sabihin, maganda yung nutrients, may B12. Ang tanong ko doon, naa-absorb ba ng katawan? Hindi porke nandun yung nutrients, ang Oo. tanong, bioavailable ba siya? Kasi Okay. pagdating sa B12, sa mga vitamins, hindi pwede yung nandyan po sa pagkain, hindi ganun eh. Kundi ang tanong, naa-absorb ba siya ng katawan or bioavailable? Pagdating sa vitamin B12, hindi siya masyadong naa-absorb. Hindi halos naa-absorb kung galing sa plant sources.
So kailangan mo pa rin kumain ng karne. Sa karne mo lang makukuha yun at Yes, sa mga ma-absorb. animal Oo. products. O kaya kung hindi man karne, itlog. Kasi Itlog, oo. merong strict vegetarian na kahit itlog hindi kumakain. Basta galing sa mga hayop, ayaw nila. Kasi ang daming concern na sabihin nila animal cruelty, kung ano-anong mga reason ng pagiging vegetarian na minsan isipin mo, parang matino pa ba isip nito? Uy, That's the reason. sumpugin, Dok, no? That's the effect of vitamin B12 deficiency sa mga Deficiency. vegetarian. Oo. So nakikita natin yung importansya ng minerals talaga sa ating katawan. Lalo Saka na pag, maging balanse yung opo. ating pagkain. Ang nadudulot lang naman ng ating mga supplements is yung makakulangan doon sa iba nating kinakain na hindi natin nakakain kaagad, Kaya nga, napupunuan ng kaya supplement. nga tinatawag So, na supplements balance lang. pagdagdag. So, we promote pa rin Opo. healthy eating. Sabi ko nga, whatever you want, you can eat. Alam mo ganito, pag nagki-crave ka na isang pagkain, there's something in that food na nutrients na kailangan ng katawan. Hindi mo lang masabi na kung ano Ano yung yun? nutrients. Halimbawa, bigyan kita halimbawa, merong mga buntis kumakain ng bigas. Ay, bakit? Nakakita na ba kayo ng gano'n na kumakain siya bigas? O Yung kaya parang butil-butil lang, tama? Hindi naman yung, yes, yung karami. yes. Tama May po, tama. buntis na nagkikrave sa mangga. Opo. Kahit hindi panahon ng mangga, pahanapin ka ng mangga. Pero kung dun sa mga tatay, pag ang ipinahanap sa'yo ay itim na mangga, itim ang buto, medyo nag-iinarte na yun. Hindi na yun cravings. Pero yung mga ganong cravings, something na maasim kasi kailangan ng katawan yung vitamin C. Ako Mm-mm. man, pag kabisado mo yung katawan mo, pag nag-crave ka sa isang pagkain, there's something in that food na kailangan na sustansya na kailangan ng katawan mo, na kailangan mong kainin. So, Yung katawan mo ang nagsasabi kung ano na yung kailangan kailangan. eh. Oo. Kaya, wag niyong kontrolin yung cravings. Opo. Kaya lang, kontrolin mo yung dami. May Yung dami. magkaroon ng decision. Halimbawa, nag-crave ka sa bigas, kaya nag-crave yung mga buntis, kulang sa vitamin B9. Kaya lang, kung Mm. palakain ka talaga, usually hindi na yung cravings, katakawan na yon. Aray ko, Dok. Sobra na ate. May mga ganun eh. So, Like, Dok, kumbaga, kunwari, pag kabisado mo katawan mo, pag merong cravings na hinihingi, there's something na nutrients na nandun. oh, Yun ang like, isipin Dok, natin. so sorry to cut. Speaking of cravings, Dok, like ako, kadalasan, hindi karamihan, kadalasan nagka-crave po ako ng maalat. Ano hong sinasabi ng katawan ko? May kulang Kasi ba nga, ako? puro ka na sweet. Pag kulang ka sa alat, tumataas ang sugar. Madami na Ah, pong research, kaya kailangan balansehin natin. oho. Halimbawa, ako din, nag-crave ako sa junk foods. Kakain ako Mhm. junk foods. Pero, Konti para lang. balanse, Oho. ang pang tapat ko, tubig. Hindi ko tatapatan ng soft drinks. Ah, So, kumbaga, tingnan natin yung maging healthy ka sa isang aspeto kasi hindi natin maiwasan na ngayon kasi ang dami yung nakikita natin na mm. nandyan ang mga pagkain na pwedeng makakanay. Kumbaga, hindi na natin maiwasan. So, dapat matuto lang tayo na magbalanse. Kasi ako nga yung doktor na, sige lang, wala akong masyadong binabawal unless yung may mga religious affiliation sa iglesia, bawal dinuguan, sa Muslim, bawal Mhm. ang baboy. Pero Baboy, sa oho. lahat, in general, yung baboy, konti-konti lang. Oho. Totoo Di ba? yan, Dok, kasi ako may cravings ako din na kunwari, tsokolate. Gusto ko na matamis, ganyan. Kumain ako ng tsokolate ngayon, kalahating bar o isang bar. Momon Conscious na ako, Dok, sa susunod kong mga kakainin sa araw na 'to. May matamis na naman. Teka, nagmatamis na ako kanina, parang tama na. Kasi Talagang ang oo, prevention ng sakit, yung disiplina talaga sa pagkain. totoo 'yan, Dok. Hindi naman madaming bawal na katulad nung iniisip ng iba pag na-diagnose kang may diabetes,
bawal ang ganito, bawal ang hindi po ganon. You can eat. Kaya lang, Mm. wag madami. Sabi ko nga lagi sa mga health forum na binibigay ko, kain lang, hindi lamon. Totoo yun, Dok. Merong isang senaryo. May kaibigan ako may-ari ng isang gym. Mm. Sabi ko, effective ba yung gym? Sabi niya, paano dok papayat? 3 oras dito sa gym. Pagkatapaglabas ng gym, may sanggupsyal sa baba. Buff- Buffet at samgupsal Okay. sa So baba. anong mangyayari? Di ba? Kaya matuto Balance. tayong magbalanse. Oo, balanse dapat, Dok. Nabanggit nyo na rin yung gym. Gaano ka-importante ang ehersisyo o ang pagkilos ng ating katawan para maiwasan or maipababa ang blood sugar, Dok? Actually, kung medyo borderline lang ang sugar, importante yung pagpapawis. Pag Oo. nagpapawis ka, bababa yung sugar mo eh. Isang factor yun eh. Madaming Oo. madaming benepisyo yung pag-exercise. Kung ang bowel movement mo hindi maayos, nakakatulong yung pag-exercise. Mhm, Ang mhm. constipation, isa din po yan sa pwedeng komplikasyon or pwedeng sintomas na babantayan natin kung ikaw ay may diabetes. Kasi yung mga Mhm, nagkakaroon ng nerve problem, humihina din yung mga nerves na nagkocontrol sa bowel. Kaya yung iba mhm, nako-constipate. So, kailangan mong kumilos para ma-stimulate yung peristalsis, yung natural na paggalaw ng ating mga bituka para opo. maging maayos yung ating pagdumi, which is very important sa pagkakaroon natin ng magandang kalusugan. Nabanggit niyo na sa akin dati, Dok, hindi kinakailangang ehersisyo na parang magja-jumping jack, with the dumbbells or anything. Talagang kilos kunwari, paglilinis ng bahay, pag-aayos ng mga kailangang ayusin sa bahay, yung pagpapawis pa, Pwede pagkikilos yun. ng Kung pagpapawis ang ikaw kailangan. halimbawa Oo. nag-oopisina, instead na ba pupunta ka sa second floor, third floor, pwede ka namang maghagdan. Hagdan na lang. Opo. Lalo na pagpababa, yan, pwedeng Oho. maglakad ka. Pero wag ka namang lakad ng lakad sa opisina, baka Wala ka na mamaya ginagawa. wala kang ginagawa. No? Yung mga ganon na aspect na Oho. kung malapit lang ang pupuntahan, less than ano ba, 500 meters lang, pwede namang lakarin, mas maganda maglakad. Oho. Actually, advisable na ngayon, Doc, sa mga nagtatrabaho sa opisina na sa bawat 20 minutes na pagtatrabaho mo, mag-pause ka Tatayo. ng 5 minutes, tumayo ka, mag-stretching ka, kumilos ka. Kasi katulad ko, Doc, nagtatrabaho ko sa office, panggabi pa. So, so di Nakakaantok. ba? Mas mahirap yun. Ay, kailangan mo talagang kumilos para ma-distribute yung, or umikot yung dugo sa katawan mo. At the same Kasi time, magamit mo yung naipon mong sugar sa katawan. Di ba? yun yung kailangan na to Mhm. prevent diabetes, maging physically active ka. Opo. Yung pagising sa umaga, konting stretching. Oho. Baka yung iba ay paggising sa umaga, diretso paliligo dahil malilate na. Ayan, una, di ba, stretching. Sa kanong araw, ba, sa mga estudyante, pagpapasok sa school, nagbubunot muna kami ng damo. Sa Di ba? umaga. Ngayon, Cleaners, Doc, yung pinaglilinis ng classroom, di ba? hindi, may mga schedule, pero yung nagbubunot talaga ng damo, ah, bago yung flag ceremony, may mga ganon. Naaarawan. Ngayon, pagka pinaganon mo ang bata, parang Ay, magrereklamo naku. yung magulang, child abuse, di ba? Iba na yung ngayon eh. Kaya ako nagbabayad sa eskwelahan na to. Dati, yung pagpitik sa tenga, normal lang yun. Napapalo pa ng teacher sa kamay. Nagbago na talaga ngayon ang panahon, Doc. Kaya nga, madami ngayon na mga bata ang obese. Madami yung bata pa lang nagkakaroon na ng sakit na diabetes kasi yung physical activity nawawala na. Oho. Pansinin nyo sa mga bata dati, naglalaro. Ngayon, gustong umuwi ka agad kasi maglalaro ng gadget. Ng games. Oho. So, pabata ng pabata ngayon yung may sakit na diabetes at padami ng padami yung mga bata na obese na minsan natutuwa tayo na
healthy, mataba. Pero Mm-mm. hindi eh. Ang Sa data, loob. Oo. ang pinakabata na na-handle ko na may type 2 diabetes ay 8 years old. Grabe. Grabing bata naman yun, Dok. Kasi nga, 4 years old pa lang, 3 years old. Pag umiyak, papainumin ng Coke, ng soft drinks. Sugar kaagad ang pinibigay, Dok. Di Oh ba? my God. Delikado Pag talaga. umiyak, sanay na sanay, bibigyan ng Yakult. Speaking of okay ka ba dyan? Alam nyo ba, pagka uminom ka ng 2 Yakult, para ka ring uminom ng isang latang soft drinks. In terms of sugar, Ah. ang Oho. isang lata pong soft drinks, 17 grams ang added sugar. Ang isang Yakult, 10 grams yung added sugar. Basahin nyo ang label. 10 grams. So kung makadalawa ka, eh 20. 20. Ay yung isang lata, 17 grams lang yung added sugar nun. O paano Grabe. hindi dadami yung sakit na diabetes? Na minsan akala natin healthy, Mm-mm. pero hindi pala. Kaya mag-iingat tayo mga kaibigan sa mga napapanood natin ha, yung mga energy booster, yung mga ganyan, yung pang-healthy na bagay pero pag titignan mo, ang taas-taas pala ng sugar. One example, Doc, 3-in-1 coffee. Anong masasabi niyo doon? Nakakarayuma. Yan, baka magtaka kayo, hindi kayo pala kain ng karne. Bakit ang sasakit ng joints? Karamihan ng ginagamit ngayon, yung high fructose corn syrup, yung mga fruit shake, fruit juice. Oo, Minsan oo. isipin mo, healthy yun kasi may mangga Natural. talaga, Oo. may kung anong prutas, kaya lang nilagyan ng high fructose corn syrup na konti lang ang high fructose, say 500 times sweeter than sugar. Ay, oo, totoo yan, Doc. So, Syrup pa siya, ha? syrup. So, ang tendency, hindi siya, kahit pa nandun yung healthy component, hindi siya magiging healthy. Although, hindi naman natin maiwasan. Ang pwede lang Oo. natin gawin, if you want that, kontrolin nyo lang. Let's say, once or twice a week lang. Ang soft drinks, mga once or twice. Ako, paminsan-minsan nagkikrave sa soft drinks. Pero, sa isang buwan, mabibilang ko sa daliri. Swerte na pagka nakaisa. Wag gano'n na um, kahiligan natin. Kasi if you want na makaiwas sa diabetes, isipin natin yung pagiging healthy. If you want kape, mas maganda yung kape na pure coffee lang, yung Yung uh, black soft coffee, drink parang ka. ganun. Pwede Oo. kang maglagay ng gatas. Aha. Control mo ang sugar. Make it brown sugar or muscovado. Wag lang yung mga 3-in-1. Mataas ang sugar talaga noon. Mataas ang Oo. sugar. Ang sugar niya hindi healthy. Kahit yung mga tinitimplang juice, yan. Oho. May Kahit, sugar na. kahit pineapple juice na nasa lata, hindi siya ganun ka-healthy. Paano Nagla yung unsweetened, Doc? Ganun din. unsweetened pero may nilagay na sugar alternative. Ah. Last, Doc, Dok, pwede since magtanong, Dok? Ay, yes po. Good afternoon po, good morning, good evening. Apo, Dito po kasi good afternoon. Dok, tanong ko lang no po. Kasi po, normal po ba ang, kasi dito sa Middle East, iba po ang tingin ng mga doktor eh. Kapag po kasi nasa 6.5 po, sabi nila mataas na. Dito po 4 point, ano po yung sugar? 4.5? 6.5. 6.5 po. Depende po kasi yon sa calibration ng mga machine na ginagamit sa laboratory. Merong calibration na 5.3 yung standard nila. Aha. Merong iba na 6. So, usually dyan, nasa 5.3 to 5.5. Kaya pag nag-6 na, mataas na yun. Kaya pag yung mga nagsisend po sa akin ng mga test, yung sa lab nila, hindi pwedeng sabihin lang, kundi makita ko yung actual na result kasi iba-ibang laboratory, iba-iba yung normal value. Machine. Oo. Okay. Iba yung Pero, calibration. pero ang ano po, kumbaga, bababa tataas siya. May time po na nasa 5 lang po, may time na 6.5. Bakit po ganun?
Ganun po ba na talaga pag may Talagang sugar? taas, baba yung nagkakaroon ng may diabetes. Isa yan sa komplikasyon na biglang bababa, biglang tataas. So delikado. Kaya nga, ang Essential D, merong isang component na vitamin B3 para hindi masyadong bumaba ang sugar. Tas yung ibang component para hindi naman tumaas, para mapanatili natin na stable. Pabalance. Kasi Oo. kung taas baba, pansinin nyo, yung madali kayong mapagod. Pag ganon, mababa yung sugar. So may component Pero ang okay lang Essential po D. na okay lang po na ang iniinom ko po na na Meta-X is 2 tablet po a day. Okay na siya to prevent. Twice or 3 times a day, okay lang po yon. May tulong na. Pinagsasabay ko po ang 2 tablet, isang beses lang pong inuman. Mas maganda po na paghiwalayin para Oho. maging stable yung blood sugar. Oho. Okay po. Isa sa umaga, isa sa gabi. Nasa Ganun umaga, po. Opo. sa gabi. Pero dun sa iba po na ang sugar is talagang mataas, talagang yung regular dose natin is 1 tablet 3 times a day dapat yung pag-inom. Ako po, 3 times a day. Sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Ah, Paminsan po, bago matulog, umiinom pa rin po ako ng isa pa. Para lang, paggising ko ng, kasi di ba pag gumigising tayo na umaga, mataas ang sugar natin Ang agad, di ang ba, Dok? maximum na pwedeng inumin sa isang araw ay 6 actually. Pero I'm not promoting na mag 6 tablets a day unless na talagang mataas yung sugar nyo. Pero hindi siya mananatili na ganun. Take note, ang formula ko po ng Essential D or Beta-X, hindi ko siya pre-nomote para sa mga networking na kailangan mong damihan yung inom para malaki yung kita or commission na walang pakialam. Sa akin, ayaw ko ng mega dosing. Yung tama lang. Ang maximum dose is kung talagang mataas, 2 tablets 3 times a day. Pero regular dose, 1 tablet 3 times a day lang. Ganun Oo. lang. More than that, hindi ko siya nire-recommend na damihan ng inom. Kasi Ako, wag niyong isipin na mas madami, mas mabilis gumaling. Ang diabetes po hindi yan overnight na nabuo. Inalagaan niyo yan, pinabayaan niyo. Kaya wag tayong magmadali. Kumbaga, ako. hintayin niyo na mag-adjust yung katawan, wag niyong biglain. Nabibiglain sa pamamagitan ng pagdami kaagad ng inom.